Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bagong sumiklab na digmaan, World War between the senators and the congressmen. Nako, ano ba yon? Mga February or March, grabe ang World War ng mga senador at congressman dahil sa People's Initiative, Cha-Cha. Okay, ito ron, medyo nag-die down yung palitan nila ng maang-ahang na salita. Ngayon, bumalik na naman. So ano ang dahilan? Bakit nagbabangayan na naman ang ating mga senador at congressman? Okay. So dito sa Philippine Star na headlines, House, Young Guns, Islam, Senate, Wasteful Spending. Ano daw, ang mga senador, asyong aksaya. Mga kabataan, hindi nila alam yung asyong aksaya, yung masyadong magastos. So, inaakusahan ng mga young guns, mga batang kongresista, ang mga senador. Masyado kayong burara sa paggastos. Sagot naman ng mga senador, lalo na si Senator Pimentel, sabi niya, look at your own backyard. Para kayong nagmamalinis. Kala nyo kung sino kayo, tignan nyo muna inyong mga sarili. Ayun ang palitan ng maanghang na salita ngayon. Okay. Bakit inakusahan ng mga kongresista, mga senador na wasteful spending? Dahil po dito sa pagpapatayo ng bagong building ng Senado. Okay? So, nag-announce si Senator Chis Escudero kamakailan lang, 2 days ago siguro, na nag-order siya ng pagpapahinto sa construction ng Senate building. Kasi, para bang ang plano sana, matagal na itong naumpisahan, itong construction ng Senate building. Kasi lilipat sila mula sa GSIS building, lilipat ng mga senador sa pinapatayong new building. Ng target sana is baka next year, pwede nang pumasok. Nagdesisyon si Senator Escudero na i-halt muna yung i-stop muna yung pagpapagawa kasi nga lobo na yung cost. Okay, magkano ang cost? So, originally, 8.9 billion lang ang budget. Nung nasimulan ito, I think 2018, if I'm not mistaken, 8.9 billion. Nasimulan. Ngayon, lumobo na ng 13 billion pesos. Okay? Dahil sa katagalan tumataas ang mga construction materials. So, tumataas din yung cost. Ngayon, meron na namang additional 10 billion pesos para makumpleto ang bagong building ng mga senador. So, total 23.3 billion pesos ang gagastusin natin. Pera ng taong bayan. Kaya maraming umaangal at ito na nga ang unang umangal mga batang kongresista, young guns kung tawagin. Tinawag nila yun na wasteful spending. Okay. So, nagsalita si Senator Pimentel, sabi niya, I advise the young guns. Mamaya, i-identify natin sino mga batang kongresista na bumabati ko sa mga senador. Unahin muna natin si Senator Coco Pimentel dahil veterano na ito. Sabi niya, I advise
the young guns in the House of Representatives to first look at the dramatic increase in the budget of the House. Okay, from 16 billion as reflected in the President's proposed budget to the final amount of 28 billion in the General Appropriations Act of 2024. Wow! O ano ngayon? Ang original lang na budget ng House is 16 billion, naging 28 billion. So ilan ang increase? 12 billion. So may punto itong si Senator Coco Pimentel nga, kayo, nagmamalinis kayo dyan, mga bagong kongresista pa kayo, batang-bata pa, akala nyo kung sino kayong malinis. Sige nga, ipaliwanag niya. nga, ngayon ko lang nalaman ito. From 16 billion, tapos singit-singit, na singit-singitan, naging 28 billion. So, 12 billion pesos ang ano. Wow! Ang laking pera. So, ay nako. So, ito pa, sino yung mga kongresista, mga batang kongresista. Sabi ni Congressman Ramon Gutierrez ng One Rider Party, sabi niya, the construction of the new Senate building is a prime example of why stringent checks and balances are essential. So, maganda ang ginawa ni Senator Escudero na pina-stop niya muna kasi bakit ang laki? Pag-aralan muna. So, ito yung sinasabi ni Congressman Gutierrez. The significant cost overrun calls for a reassessment to protect our nation's fiscal health. Ito na, nagmamalinis. Baka daw malugi tayo. Anong malugi? 12 billion ngayong dinagdag sa pundo ng House. O fiscal health ka dyan. Okay. Ito naman, si Representative Raul Bongalon ng Ako Bicol Party List. Ano sabi niya? A dramatic increase in spending is a potential waste of public funds that necessitates a comprehensive review. So, ito sana magagandang mga statement kung walang ginawang taka-taka ang mga kongresista. Salamat kay Senator Pimentel na nagbulgar na from 16 billion naging 28 billion ang pondo ng mga kongresista. Grabe, no? Tapos they have the balls to parang batikusin ang mga senador. Normal lang, mga senador, angal. Okay, sino pa? Zambales 1st District Representative Jefferson Conghon. So, pangatlo na ito, sabi niya, delaying the project for a comprehensive review is a responsible decision. Public infrastructure projects should reflect prudent financial management. We must hold this project until a clear and transparent review can guarantee that the funds are used appropriately and for the benefit of all Filipinos. Wow! So, makikita mo, maganda naman ang sinasabi nila. Na para bang concerned sila sa pera ng taong bayan na dapat gastusin yan up to the last centavo, walang ano. Ano ngayon yung ginagawa sa Kongreso? Resolution number 10 na ano na ba? Na invalidate na ba? O tuloy-tuloy pa rin? Yung clearing by certification lang, millions of pesos per man lang ng mga kongresista, tapos na. Yun ba yung sinasabi na prudent financial management? Nagtatanong lang naman. Sino pang mga ano? Ito naman, La Union 1st District Representative
Paulo Ortega, ganon din ang sinasabi niya. Dapat daw wag sayang-sayangin ang pera ng taong bayan. Nako, ang gagaling naman ng ating mga congressman. So, yun po, I don't know kung, nako, itong away na ito, world war na ito, lalong maapektuhan ang performance ng ating mga mambabatas na dapat sana ito is, so, wag na lang mag-comment-comment. Dahil pare-parehas naman kayo na gumagastos ng pera ng taong bayan, kawawa ang taong bayan, pataas ng pataas ang bilihin, kayo naman dyan, gastos kayo ng gastos, mga pera ng taong bayan, hindi nyo pera yan.